medical services. Ito ang aking kapatid Pinakamalapit sa Bananin. Apo, ayan. Ito ang Heaven Park Memorial Garden. Dito muna, dito ibuburo ang aking kapatid. Yan, naka-ready na ang mga buwan at ang magsasalita. Wala na siguro. At nagalad na sa akin. Hindi ko po wala. Hindi ko alam ang sasabihin. Alam mo, matagal na kami nakasama kong aking ate Lily. Wala nung namatay ang aking kapatid na nasa Binyang. Sumama na siya sa akin. At ngayon ay siguro mga 10 years na kami nagsasama. Pag nagkakasakit siya, hininga siya. Dinala ko siya sa Paranaque Medical Center. Doon ko nalaman na meron siyang enlargement of the heart dahil madali siyang hingalin. Pero tumagal naman yun. Kahit paano sa amin. Marami rin biyaya siya natatanggap. Kaya siya ang nagpapaalala sa akin na meron na tayong biyaya. Sa May 6, ang latest, May 6, makakakuha tayo. Every 3 months, nakakakuha siya ng senior citizen sa OSCA. Mga 3,000 siguro yun. Tapos siguro, niya yung sarili niya. Tapos nung pagka merong schedule ng maintenance namin, monthly, nagpapaalala din siya. Schedule na natin. Ako kasi hindi ko tinitingnan yung kung ano schedule namin. Na makakakuha kami ng gamot. Maintenance, vitamins, maintenance sa aming health center. Monthly yun. At least yung maintenance niya, nag-check up na, nalilibre pa. Masaya naman ang pagsasama namin kasi pagka yung mga anak niya, pagka birthday niya, blow out siya, minsan sekreto, at ang uling latest na birthday niya ay ginanap sa Santa Rosa, Calamba, Laguna. Masaya siya, masaya, maraming kamag-anak ang dumalo doon. Nakakalungkot kasi namimiss ko rin ang ginawa niya. Kapag ako nagluluto ng ulam, minsan binablog ko yun, siya ang taga-hiwa,
Pinukunan ko yun at ina-upload ko yun sa video. Tapos noon, hinahati niya ng equally divided sa aming dalawa. Tapos pag bumili naman ako ng ulam, hahatiin niya yun. Itong uli niya hatiin yun. Minsan, hindi siya nakakatulog. Kaya ang gising niya lagi, alas 10 ng umaga. Hinahayaan ko lang siya na matulog. Kung ano gusto niyang gawin, gawin niya. Pero itong latest na ito, hindi namin alam na nagpa-check up pala siya ng x-ray, ng ihi, lahat. Yung kanyang sa CT scan, lahat pina-check up niya, pinakita sa akin. Sabi ko, siguro may nararamdaman na siya na hindi naman sinasabi sa amin. Ngayon, nung sabi niya sa akin, hindi ako makaihi. Ano sabi ko, yun lang, yung week na yun, yun niya lang nabanggit sa akin na hindi raw siya makaihi. Bakit? Maingat siya sa katawan niya. Maingat siya. Pag may ulam na, ayaw niya ng maalat-alat, ayaw niya ng baboy. Kaya yung huli, sabi niya, Didi, hindi na ako kakain ng karne kasi mataas ang blood pressure ko. Hindi mo na ako magkakakain ng palalay lang ang pagkain ko para pabababain ko muna. Yun. Tapos nung sabi ko, pinaluto ka nung araw na yun, pinaluto ka ng Mariliseni ng lugaw. Niluto niya yun, kumain siya ng konti kasi hindi nga pwede siyang maalat, maano. Ngayon, nung hapon, sabi ko, ate, dito ka na lang sa ibaba. Ano man, maririnig kita, hindi, dito na lang. Alam mo naman, hindi siya mapilit. Hindi ko mapilit kung ano gusto niya. Pero nung binigyan ko siya ng pagkain, sabi ko, ate, kumain ka kasi kahit konti lang. Pag hindi ka kumain, siya naman ang aabutin mo. Ngayon, nung pinakit ko yung apo ko, may CRF, Mamita, hindi kinain yung binigay mo kasi bababa ko na sana. Di umakit ako. Pero nag-uusap ka. Sabi ko, Rosel, kailangan ata bisitahin nyo na nanay nyo at isa ka, baka kailangan niya ng Dex. Di nung umakit ako, sabi niya, hindi ko na kaya. Dalhin mo na ako sa hospital. Ngayon, pinaready ko, sige ate, sabi ko, pinaready ko ang ambulance, katulad ni Maring Seni. Pinaready namin ang ambulance. Kaya nung dumating sila, akala nila, dadali, lang sa hospital. Ngayon, nung binaba siya, niya, talagang dumaing siya. Hindi yan dumadaing. Kung ano man nararamdaman niya, minsan sinusolo niya, minsan siguro mag-self-medication siya. Kaya sabi ko, huwag kang mag-self-medication. Sabi ko, masama yan. Kaya hindi ko alam, siya lang nakakalang. Kaya kahit naibo siya, ate pa-check up ka, may ibo ka na sabi ko, hindi, makukuha na ito sa sabi niya gano'n. Tapos dumating niya yung pamangkin ko si Lucy sa ready na talagang hindi niya nakaya, hindi na siya makahinga. Dinala na siya sa hospital. Sabi ko sa kanila, kausapin niyo ng kausapin. Ang muling maaalis diyan ay ang pandemic. Sabi ko sa kanila. Tapos sabi niya, yung tutubo, lalagyan ng tubo, hindi na pumayag yung mga anak niya. Tapos ngayon, akala ko, punta kami doon.
Dahil kahit paano, ang ating daddy ko, naging iglesia ni Cristo yan. Nakapakinig siya ng aral na hindi namin pinipilit kung ano gusto niya, kung mag-join siya o hindi namin pinipilit. Active na active yan sa pagsamba. Nung 18 na siya, sabi niya, Ling, baka hindi na ako makasamba. Okay lang ate, sabi ko, magiging PMS ka lang, magkakaroon ka lang ng lesson, sabi ko sa kanya. Yun, wala noon, hindi na siya nakakasamba kasi hinihingal daw siya. Pero nabigla kami noon, nabigla ako nung may nakita siya sa akin na resulta ng mga laboratory. Sabi ko, ang dami, sabi ko, siya lang mag-isa, hindi man lang sinasabi sa amin na minsan mama ko ganito dahil may nararamdaman ako. Wala siyang sinasabi. Doon niya lang nasabi sa akin na hindi siya makaihi. Tapos sabi niya, yung pupunta nga siya dun sa isang anak niya kasi naaawa din dahil naaawa siya dahil walang makakasama yung anak niya, siya nagtatrabaho. Talagang hati-hati ang kanyang desisyon. Sabi ko sa kanya, at lahat ng gamit, nandun na sila ron. Yung latest lang, kunuha lang nila sa yung iba pang gamit. Ngayon, sabi ko, alam mo ate, intindihin mo ang sarili mo. Kung mag-intindi yung iba, sarili mo lang ang intindihin mo. Yun, ang di ko mamimiss ko sa kanya, yung mga paalala niya sa akin kapag mayroong biyaya. Kasi lagi nakatutok yan sa Barangay 301 ng Facebook. Lagi nakatutok ako, hindi ko natututukan yan. Miski na yung kanyang lagi niya nagpapatanggap kasi yun na inaabangan niya talaga kahit paano biyaya. Pasaya din namin, napasaya din ng mga anak niya. May birthday, sineselebrate namin ang kanyang kaarawan. Yung isang beses, si JD, nagpunta kami sa clubhouse. Sinelebrate namin, nakakalakad pa siya sa bahay. Minsan, secret, sila Rosel, lahat sila. Mahal na mahal din nila ang kanilang kanilang lola. Ito kami naging yung lalaki at na lang kami sumunod siya hanggang at least ang naman niya bonus na lang